Yo, kagising ko lang. Tara, samahan niyo ako. Tapos ko lang mag-stretching. Na maprotektahan, Panginoon, ang mga Pilipino. Kayo po namin itinatagubilin ng aming bansa sa mga nangyayari political na ito, Lord, at sa bawat pamilya. Dun sa last vlog natin, nabanggit ko na maraming oportunidad na pumapasok sa akin. Hindi lang yung trabaho ang gusto ko. Late na ako nagising pero tuloy pa rin. I got rejected on my dream job. Not just once, but twice. Yan, nakaka-bad trip. Same feedback, same points. Pero ito yung nagbago. Imbis na sumuko, I audited. They pointed out my flaws and I rebuilt my portfolio from scratch again. At sa kalagitnaan ng pagbibuild ko ng portfolio ko, I had to make a grown decision. Marami akong nakuhang mga job offers. Hindi nga lang yung pinapangarap ko, pero opportunities para magka-income. Stability at way para tumayo ako sa sarili kong paa at makatulong sa pamilya ko. Nag-apply ako, not emotionally but strategically. At yun, dumating yung pagkakataon na pagkatapos kong i-rebuild yung portfolio ko at napaalis to, upgraded the structure, fix my mistakes,
and consider what they're pointing out to my skills. So pinakita ko sa kanila yung resulta, confident ako, pero ayun, rejected pa rin. Ito yung pangalawang rejection ko. Siyempre nakakalungkot yun, nakaka-bad trip na rin, pero dito ako binatukan ng realidad eh. Sinabi niya sa akin na you cannot compress the growth on demand. Some skills and some standards can't achieve in a month or weeks. That is maturity, because alam mo yun, improvement is not in instant dahil lang sa intense ka tungkol dito o intense kang makamit to. So tinanggap ko yung oportunidad na kumukuha sa akin. Hindi dahil sa sinukuhan ko na yung pangarap ko, kundi dahil naintindihan ko na ang phases.
My dream job is not my final form. It's just a funding, training, and leverage. Now, the focus shifts. Ngayon iniisip ko na, how can I dominate this role? Paano ko may improve yung mga skills ko na malapit sa weaknesses ko? And also, anong mga side hustles na pwede kong gawin na makakatulong sa akin sa paglabas sa trabahong ito. Hindi naman sa masama itong trabahong to, pero hindi ko lang siya trip, hindi ko lang nakita yung sarili ko na ginagawa ko pa rin to sa inaarap. Pero I'm very glad na makuha itong oportunidad na to. Rejection doesn't mean to stop, it means refine. Hindi porket nireject ka nila ng 2 beses, ibig sabihin hindi na para sa yun. Ibig sabihin hindi ka pa calibrated, di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Kung titignan mo sa ganitong pamamaraan, yung opportunity lumapit sa'yo o nasa harapan mo, it builds growth and stability. Pero hindi mo siya emotionally papakasalan or habang buhay. Extract your value, fix your blind spots, and build capital. Sharpen your edge and re-enter to the arena stronger. Kasi hindi ibig sabihin ng rejection ay pagsasara ng pintuan ng mga opportunity sa'yo. It's a forge, and if you survive correctly, babalik ka ng mas malakas. Kaya minado ako, malungkot, pero kaya nang sabi ko, itong Rascal in Progress ay hindi lang ito tinutukoy yung mga success ko sa buhay, kundi yung mga failure din. Papakita ko sa inyo lahat ng mga tagumpay at mga losing events ko na harapin sa buhay. So yeah, laban lang. Be Rascal.